Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Narito na ang inyong katuwang sa paglago ng inyong negosyo na pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Asenso Agrinegosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi, Edwin Eusebio. Sa Asenso Agrinegosyo. Sa Radyo Pilipino. Edwin Eusebio. Sa Asenso Agrinegosyo. Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo. Good morning! Magandang umaga mga kaibigan, kumusta ho kayo? At muli nagpupugay, bumabati ang inyong lingkod, Edwin Eusebio. Makasama ninyo kami hanggang mamaya sa kabuuan ng ating pagsasaimpapawid via podcast. Ito po naman sa ating studio from Intramuros, Manila. At syempre pa, kayo ho'y aming muli paglilingkuran sa mga pangunahing mga paksa ng balita at impormasyon. Yan po ang tungkulin o task na iniatang sa ating balikat ng ating management. Unang bungad na mga balita sa umagang ito, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. And of course, yan po sa pamamagitan hindi lamang ng ating munting kakayahan kundi ng ating mga kasama mula po naman sa ating pool of reportorial team, mga kaibigan, mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao at ang ating mga correspondent sa ilang panig ng mundo o ng bansa sa ating mundo, no? So hanggang mamaya kayo'y aming inaayayahang maging bahagi ng ating program. Madali lang naman kaming makasama. Buksan nyo lang inyong cellphone, lalo pat pag kayo aming subscriber ay makikita na ho ninyong nagno-notify sa inyong cellphone na tayo on the air na, no? Yan ang kagandahan ngayon sa ating modern broadcast. At syempre, ako ang inyong lingkod, Edwin Eusebio. Kasama ko ngayon yung matagal-tagal na nag-hibernate na wala na aking buddy at kaibigan dito sa Radyo Pilipino, si Ram Alonso. Na-miss din ko ng mga tropa pips natin eh. And of course, ayaw mo na ako sa aga-aga eh. Hanggang mamaya, sasamahan nyo kami mga kaibigan sa kabuuan ng ating broadcast. Batiin ko na lang yung mga dapat batiin. And of course, ang ating mga balita ay made possible ng ating mga kasama sa News Center. Pinangungunahan po ni Jane Manalastas, ni Ango, and of course, ni Camille Incoy. Good morning! Hanggang mamaya, kami ho'y narito magpag-utusan ninyo at maghahatid tayo ng mga pangunahing paksa ng mga balita at impormasyon. Inuuna natin kadalasan ng ating weather reports. At namimiss ko naman ngayon si Claycy David Galapon. Diba? Nakatulog yung mama, pero tiyak kong hindi tulog yan eh. Nagmo-monitor din yan. Sapagkat naging sabi nga habit forming na sa kanya. Kamukha ko, ang kasama ko siya every morning. Pero ngayon si Ram Alonso ang ating buddy.
Simulan natin nating balitaan mga kaibigan. Mag-text na rin po kayo sa 0961-437-7861. At kung kayo nandiyan po naman sa ating Facebook Live, pwede na kayo mag-text dyan po sa ibaba ng ating video para at least makita ho natin ang inyo po namang pakikibahagi sa program. Gaya ng una nating audience ngayon, agad na nag-check-in yung aking pinsang makalawa at nakatutok ngayon from Milan, Italy. Ayan, si Ason Lopez Sara ay nakamonitor sa atin ngayon. Nami-miss nitong umuwi sa amin sa San Jose, pero talagang gano'n, ano? Pagdating mo sa punto na ikaw ay may pamilyado na, kung saan ka dalhin ng iyong mister, nandun ka. Pero ang malungkot yung mister Nieta, wala doon Ang aking pinsan na yan, si Ason, ay isang registered nurse. So hanggang mamaya tayo magkahuntahan mga kaibigan sa pamamagitan ng ating mga pangunahing paksa ng impormasyon at balita early this morning. At kung kayo ay nais sumabay sa akin kung ano yung aking, kung saan ko kinukuha yung ating mga balita, ay punta ho kayo dyan sa aming website www.radiopilipino.com. Yan ho ang ating mga balita ay nakalimbag po dyan at summary ng ating mga interviews at pakikipag-ugnayan ng ating pull-up anchors dito po naman sa Radyo Pilipino Metro Manila at maging sa iba't ibang panig ng bansa. Unang bahagi ng ating balitaan mga kaibigan ay magpapadala daw ho ang Amerika, partikular ang US Navy ng Hydros Remotely Operated Vehicle o yung ROV. Yan ay para makatulong dun sa oil spill response na ginagawa pa rin at pinagsisikapang maalis. Bagamat hindi tuloy ang maalis yan, o mabawasan man lamang, makontain man lamang yung sabi nga natin hindi toxic na ingredients dyan sa karagatan, ang US Navy tutulong na ho. Magpapadala daw ang US Navy ng Hydros Remotely Operated Vehicle, ROV. Yan po sa ating bansa para makatulong dyan sa oil spill response operations ng ating gobyerno. Ayon dito ho sa US Embassy in the Philippines, ang ROV mga kaibigan ay working class at mayroong pool manipulator arms. Magsisimula ang 10-day Hydros ROV operations ng US Navy sa primero ng papasok na buwan ng Abril at maglalaan din ang US Navy ng support equipment kasama ang crane at launching system. Para naman sa buoying equipment, ang US Navy rin, ang Supervisor of Salvage, yung tinatawag na SUPSALV, ay magsusupply ng may 1,000 feet ng 26-inch in height harbor boom, isang shop van na magsasagawa ng maintenance or repair, at isang decontamination van para naman sa oiled equipment at boom, small shoreline skimmer, at isang 23-foot inflatable vessel, isang 7-meter rigid hull inflatable boat, 3 Zodiac boats, small size all-terrain forklift, at all-terrain vehicle na may cart. Magpapadala din ang US Navy ng personal protective equipment o PPE na magagamit naman sa shoreline response operations. At of course, nagpasalamat naman ng ating pamahalaan sa pangunguna ng ating Pangulo and of course the Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu sa US government sa pag-asiste sa na matugunan ng problema ng oil spill at matulungan ng mga apektadong komunidad. Kita ninyo, yung Amerika very much advanced sa mga ganyan mga pagkakataon. Kung yan ba naman ang ating pinagyayaman, yung mga equipment na yan, na pang salba, pang tulong sa ating mga kapwa bansa, ang ganda ng mundo. Hindi yung mga armas pang digmaan Ngayon, kaya siguro nagkaroon ng ganyan. Sabi nga, God willing, nagkaroon ng ganyan dahil para makita na kaya naman nating magtulungan. Anumang lahi, anumang bansa meron, kung kinakailangang maisalba natin at matulungan natin si Mother Earth, ay magagawa ho natin. So, thank you very much to the US government for helping us. Samantala, 5:08, mga kaibigan, sa unang bahagi pa rin ng ating mga balitaan at impormasyon ngayong umaga at ilang pang mga karagdagang mga balita. Napakainit ng panahon talaga, lalo na sa katanghalian. Kahapon ay talaga namang para kang nililitson sa sobrang init mga kaibigan. Medyo kaingat kayo dyan sa posibleng heat stroke, lalong-lalo na yung mga may alta presyon, yung tumataas ang blood pressure sa konting init ng ulo, sama ng panahon o init ng panahon, ay kaya kinakailangan nung medyo mag-ingat kayo. Alam niyo yung heat stroke ay baka hindi nyo alam, tinatamaan na kayo. Dapat alam niyo kung ano ho yung mga symptoms niyan.
Batay ho dito sa isang pag-aaral na inilabas ng Department of Health, dahil sa tumitinding init daw ho ng panahon, mga kaibigan, ay muling nagpapaalala ang ating Departamento ng Kalusugan sa posibleng pag-iral o tamaan ng heat stroke. At ayon sa Health Department, dahil sa matinding init, maaari itong sanhi ng heat stroke bunsod ng mabilis na pagtaas ng temperatura ng katawan, at kinakailangan medyo, sabi nga lagi kayong magiinom ng tubig, kung ano pa mang mga dehydration liquid, at sobrang exposure sa init ng araw ay iwasan. Kabilang sa sintomas ng heat stroke ay yung pagkahilo, pananakit ng ulo, nagkakaroon kayo ng lagnat na lagpas na sa 40 degrees o 40 degrees Celsius, sobra kayo nagpapawis, tapos namumula ang balat, mainit at tuyong balat, nangangalit, madalas kayong namumulikat, nahihilo, nasusuka. Hindi kayo naglilihing yan, ha? Kahit lalaki magkakaroon yan. Yan ay heat stroke na. Yung taong nakakaranas dyan ng nasabing mga symptoms, ay dapat agad-agad ay pumunta kayo sa lilim, o sa indoors, sa malilim na lugar, at mahiga kayo na nakataaso ang inyong binti, at mas mainam ding mapainom kagad kayo ng malamig na tubig. Dapat ding palamigin ang katawan sa pamamagitan ng pag-aalis nung sabi nga natin ng makakapal na damit, punasan ng malamig na tubig ang katawan. Yung inyong kilikili partikular, maaari ding mag-apply ng ice packs sa kanilang kilikili, sa inyong pulso, sa inyong bukong-bukong, at maging sa lahat ng sugpungan ng inyong katawan. Ayon sa Department of Health, ang mga bata nakatatanda ang silang vulnerable sa heat stroke, kaya dapat silang bantayan at obserbahan. Yan ay ngayong mainit ang panahon, dapat iwasan na matagal manatili sa labas ng tahanan o ng sabi nga lilim. Dapat laging uminom ng tubig, magsuot ng lightweight at light-colored vehicles damit. And of course, dapat din iwasan muna yung pag-inom ng caffeine, gaya ho ng mga kape at tsaa na iniinom ko ngayon. Ay nako, 5-11 mga kaibigan. Ganun naman talaga nagmumula naman tayo sa isang sinapupunan. Mga kaibigan, sa ilang pa mga pangunahing paksa ng mga impormasyon at balita, kanina pa akong gising alas 3 muli na para subaybayan lang ang programa mo. At kaya naman pala hindi ako nagsisip-sip sa'yo, sabi ni Ate Josie Ebio. Kaya lang, pakibati naman. Parang tatakbo yata ng barangay chairman itong si Josie Ebio. Binabati sina Duty Pahutan, Jaime Sia, sina Oli Benito, kaya hindi naman sina Edwin Torres, Lynn de la Torre, Rapi de la Torre, Jocelyn de la Paz, Camacho, George Camacho, si Albert Serrat, si Propicasio Porte, Mary Jane Andana. Ayan ang kanyang mga barkada. Binabati natin ng magandang umaga. Sila yung mga taga Pasig Green Park Village. Yan po dyan sa Manggahan sa Pasig City. Alright, tuloy ang ating mga paksa ng impormasyon at balita. Babalik kami ni Ram Alonso. Pakalipas lang ang ating unang break. Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Ascenso Agrinegosyo Radyo Pilipino Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo, Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino. Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Simulan natin ang pagtanggap sa ating mga report early in the morning. Nalampasan ng Bureau of Customs ang target nitong koleksyon ng kita noong taong 2023 ng higit sa 9 billion dahil sa mas mataas na pagsisikap sa koleksyon, mga hakbang laban sa smuggling at mga pagpapabuti sa pagpapadali sa kalakalan sa pamamagitan ng mga proyektong digitalization. Mula Enero taong 2023, nakakolekta ng kabuang 883.624 billion, humigit kumulang
9.459 billion o 1.08% na mas mataas kaysa target nitong 874.166 billion para sa taon. Ang mga koleksyon ng Post-Clearance Audit Group o PCAG ay tumaas ng 6.43% sa 1.959 billion na malaking bahagi o 91.56% ng kabuang karagdagang kita na nagmula sa Prior Disclosure Program application, habang ang 166.286 million ay nagmula naman sa iba pang audit findings. Ang kita ngayong taon na 164.503 million ay nagmula sa pagbebenta ng mga forfeited goods sa pamamagitan ng mga public auction sa buong 2023. Ang BOC ay nakapagsampa ng 70 na kasong kriminal sa Department of Justice noong taong 2023, kung saan 6 na po dito ay sangkot sa agricultural smuggling at kabilang sa 56 na malalaking kaso. Ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Dinaluhan na 80 chairperson at coordinators mula sa Quezon Provincial Agricultural and Fishery Council o PAPC sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan ng Quezon ang isinagawang training on technical writing sa Quezon Rural Development Academy sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Katuwang sa pagsasanay na ito ang Philippine Council for Agriculture and Fisheries sa pamamagitan ng resource speaker na si Ms. Pebbles Dominic Lasales, ang Regional Base Coordinator sa Calabarzon. Layunin ng pagsasanay na turuan ng teknikal na pamamaraan ng pagtatala ng mga impormasyon na napag-usapan sa isang pagpupulong ang mga kalahok. Ganon din naman ang pamamaraan ng dokumentasyon mula sa ideya at resulta ng napag-usapan na may layuning may pahayag sa makabuluhang pamamaraan. Layunin ding higit na maunawaan ng paraan ng paghahanda ng mga dokumento upang umayon sa makasaysayan o layuning makatotohanan ang mga ipinababatid na impormasyon. Ganon din naman ang pagbalangkas ng mga resolusyon na may pahayag ang opinyon na magkaroon ng direktang aksyon na siya magiging kaagapay na konseho sa paglutas o pagtugon sa mga local issues and concern na kinakaharap sa sektor ng agrikultura at ng pangisdaan. Mula dito sa DCLT Lucena, ako si Tony Sandoval sa Amang Panig ng Mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Magandang umaga. Nanguna ang Department of Agriculture Caraga na ibahagi ang 10 million na pondo sa lokal na pamalaan ng Cabadbaran City, Agusan del Norte para sa proyektong Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE. Sa pamamagitan ng INSPIRE ay makakatulong ito sa recovery ng underpopulation plan para sa swine industry ng naturang lugar. Nagpapasalamat naman ang lokal na pamalaan ng Cabadbaran City sa tulong at suporta ng DA Caraga upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa kanilang lugar. Ibinigay ng nasabing pondo ni DA Caraga Regional Director Ricardo Oñate Jr. kay Cabadbaran City Mayor Jodette Chin Amante kamakailan lamang. Mula dito sa Surigao del Norte, JDM Ahero ng DXSP1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Balik tayo sa ating program. Gising na ho ba kayo? Paramdam kayo? Alay, gising nga sila. So hanggang mamaya kami ho nila Nestor Kagitla and Company, yung ating mga tagapag-ulat mula dito sa Metro Manila, dyan sa Southern Tagalog at maging sa Northern Tagalog, Northern Luzon, as far as Visayas, ay maghahatid, pupukol sa inyo ng mga pangunahing mga balitang ating pong nakakalap sa pamamagitan ng ating mga tagapag-ulat. Si Ate Judith Derlag, bumabati mula dyan sa bayan o sa... Sabi nga bayan at barangay na aking sinilangan. Mula dyan sa Tansa, Cavite. Minabanggit ko si Ate Judith alam niyo palang ako'y taga Cavite. Sa Cavite ako pinanganak dyan sa Kapipisa. Anyway, tuloy pa rin ho ang ilan sa mga pangunahing paksa ng impormasyon at mga balita early in the morning. Habang tayo nakakakwentuhan pa rin sa mga pangunahing impormasyong ating nakakalap, diyan po naman dako tayo sa mga balitang ating tinanggap mula sa ating mga correspondent diyan sa
Kabisayaan, partikular sa Cebu. Mga kaibigan, ilang barangay dyan sa Cebu ay rarasyonan ho ng tubig. Okay, ito yung malungkot na balita ito, no? Na medyo nakakaranas sila ng water shortage dyan po sa ilang mga barangay, partikular dyan po sa Cebu. Ayon dito sa report na ipinarating sa atin ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office sa pangunguna ng kanilang pinuno si Ginoong Harold Alcontin, 80 barangay ang minamonitor nila ngayon, kabilang ang 22 rural barangays. Ito mga barangay Lahug, Busay, Talamban at Kalunasan ay humihiling na ng tulong sa lokal na pamahalaan na marasyonan sila ng tubig. Ayon kay Antolin, mayroon ng 3 mga water tankers at isang engine truck o bumbero ang nakastandby para ipadala sa barangay na rarasyonan ng tubig. Ilalatag daw ho yung schedule sa pagrarasyon para matiyak na mahatiran ng tubig ang lahat ng nangangailangan. Nagbabala naman ang City Disaster Risk Reduction Management Office na mas titindi pa ang kakapusan ng supply ng tubig dyan sa Cebu, partikular nga doon sa umiiral na El Nino phenomenon. Yan ang hindi kagandahang balita, pero we have to say it para ho naman sa kapakinabangan ng ating mga taga-subaybay, lalo niya sa Cebu City. Edwin Eusebio sa Ascenso Agri-Negosyo. Bear in mind mga kaibigan, may mga sinusunod pa rin po at ipinatutupad na mga health protocols under the new normal, yung mga lugar na ating pupuntahan ngayong pagsapit ng Semana Santa. Hindi pa tayo nakababangon, partikular dyan sa COVID. Partikular nga itong aking kasama dito, kaya ngayon ko lang pala nakita. Anak ng COVID. Anyway, thank you at back to work na si Ram Alonzo. Sabi ko nga kay Ram, wag mo muna ako hawakan. Wag mo muna kausapin. Wag mo ako usap. Di tayo bati. Pero di naman, okay na. Di naman ho yan papapasukin dito ni Ma'am Kat. Kung yan kontaminado pa rin ng COVID. Gastos lang siya ng malaki-laki dahil kinakailangan sabi nga antigen at kinakailangan may clearance bago makapasok. Ay ang hirap ano. Ngayon hindi uso yung salitang trangkaso. Pag ikay nagkaroon ng trangkaso, COVID ang tama mo. Alright mga kaibigan, yung unang bahagi pa lamang ng ating mga balitaan at impormasyon ngayong umaga. Magbabalik kami ni Ram Alonzo makalipas lang ating mid-break, and after which ang ating scheduled interview kung meron man, at ang tuloy-tuloy nating pambubulabog paghatid sa inyo ng mga latest development sa mga current events na ating po namang patuloy na tinututukan. Siyempre, binabati uli natin si Ka Judith Derla na kababayan o kabarangay ko pala dyan sa Kapipisa sa Tansa. Doon ho kami sa compound ni former Governor Lino Bukalan. Doon daw ako pinanganak. Pero hindi ko na nagis na yun. Pagkat nung kasagsagan ng Blue Seal ng panahon na yun, sabi nga ni Kuya Nes, kinukwento na lang sa akin. Noon ako pinanganak, nung panahon na yun, 1969. Ngayon ay magbabalik kami ni Ram makalipas lang ang ilang mga patalastas. Good morning, Ka Rudy de la Cuesta. Edwin Eusebio sa Ascenso Agri-Negosyo Radio Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Wagi sa kalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Nagsalita na ang sambayanan. Napili na ang mga mamumuno sa bayan.
Sino-sino ang mga tutupad sa plataforma? Sino-sino ang humahangad ng pagkakaisa? Isahan One-on-One kasama si JJ Maderazo. Kilatisin ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan One-on-One Lunes hanggang Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. JJ Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo. Second half hour ng ating po namang solong oras everyday. Ngayong araw na ito ng Webes, mga kaibigan. Today is March 30, 2023. And of course, di naman tayo nakakalimot na bumabate sa ating lahat ng mga birthday celebrators. At sa lahat ng ating mga palaging taga-subaybay, habang kayo'y nakakanggan, mga kaibigan, pag-uusapan po natin ngayon ay may kaugnayan pa rin sa ating po namang environment, particularly sa ating Mother Nature. Kalikasan po ang ating magiging focus ng discussion. Mangungumusta tayo dito sa isang NGOs na sabi nga natin ay patuloy na tumututok ang kanilang advocacy, ay tutukan yung ilang mga proyektong sa kanilang pakiramdam ay nakasisira sa ating po namang inang kalikasan. At yan po isa rin sa ating mga concerns sa ating program. We have online, mga kaibigan, ang ating invited guest for today, si Mr. David D'Angelo, isang environmental activist at siyang namumuno o presidente ng Bayanihan para sa Kalikasan Movement Inc. At siya po ay kasama natin early in the morning. Magandang umaga sa iyo, David. Good morning. Kasama ko din. Kamusta po kayong lahat dyan? Okay naman. At Ram, yung aking background, pakialis muna. Alright, kamusta kayo, David? At ano ba ang inyong focus ng advocacy ngayon? At nung huli tayong magkakwentuhan ay nauugnay dun sa inyong advocacy na tutulan yung Kaliwa Dam. Ano na ba ang latest dito sa inyong petition so far? Actually, kasamang Edwin, no, itong problema sa Kaliwa Dam patuloy pa rin. Actually ngayon ay tuloy-tuloy na yung pag-bore ng tunnel dyan sa Kaliwa Dam at ang sabi ng gobyerno ng MWSS ay target itong matapos by 2027. Ang last na nangyari dito ay nagmarcha nga itong ating mga kasama, no, mga katutubong dumagat remontado mula mismo dito sa Sierra Madre, dito sa Quezon, papunta sa Malacanang. Subalit hindi po sila hinarap ng MWSS, hindi sila hinarap ng DNR doon sa mga staffs nila, at pagdating sa Malacanang, ang humarap po sa kanila ay mga pulis. Imbes na si Pangulong Bongbong Marcos, gusto lamang nila na maipahayon sana sa ating Pangulo ang kanilang dahilan ng pagtutol dito sa Kaliwa Dam, sapagkat sila po ang unang-unang umaayaw talaga dito sa Kaliwa Dam project na ito. Pero anyway, putting ourselves sa kalalagayan ng Pangulong BBM, yan kasing bagay na yan ay naaprubahan, hindi pa niya kapanahunan at ng mga naunang administrasyon. Kung di ako nagkakamali, tama ba yun, David? Tama naman po, kaya lang may violation talaga sa tinatawag natin na prime and informed consent, no, na kailangang isagawa dahil po itong proyektong ito ay nasa loob ng ancestral domain ng mga katutubong dumagat remontado. Ano bang uri ng proyekto yan? Kung kindly enlighten us doon sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung sinasabing gagawing particular dyan? Dam or gagawa lamang ng particular na tunnel na dadaluyan ng tubig? Gagawa po mismo ng isang dam na 60 plus meters ang taas, no? So sa paggawa po nitong dam na ito ay ilang barangay mismo na sakop ng ancestral domain ng mga dumagat ang malulubog, sapagkat pag gumawa po tayo ng dam na 67 meters high, kailangan na may malulubog talaga na mga lugar dito. At ang sabi, i-relocate sila. Ang problema ang mga katutubo natin ay naka-angkla talaga doon sa lupa na kanilang tinitirahan. Bukod po doon ay magdi-drill din ng tunnel mismo doon sa Sierra Madre Mountain. So yung integridad mismo ng kabundukan ay masisira, pati po yung natural, no, na flow ng supply ng tubig. At bukod po doon ay magkakaroon tayo ng bilyong utang na naman, no, sa China mula dito sa dam project na ito, no.
Yung bang inyong ginagawang aksyon sa palagay ninyo ay magkakaroon pa ng kahit pa paano, magkaroon man lamang ng TRO dyan sapagkat as we all know, gaya ng una nating tanungan, sabi nga natin, yan hindi naman saklaw na ng Pangulo na aprobahan niya doon sa unang administrative order ng mga naunang administrasyon. Ano ang inyong nakikitang posibleng magiging tugon ng ating kasalukuyang administrasyong Marcos sa bagay na yan? Masamang Edwin, ito po ay saklaw pa rin ng Pangulo natin. Kasi ano man ang gawin ng current na Pangulo, siya ay may otoridad, no, na ipahinto o ipatigil ito. No, may mga kasama rin naman tayo na tinitingnan na yung writ of kalikasan dito kung pwedeng maipatigil. Kaya lang, as is with other environmental cases, kasi ang dami nangyayari sa kalikasan ngayon, hindi lang naman ito. Meron tayong Sibuyan, meron tayong issue sa Brooks Point, Palawan, meron tayong Manila Bay Reclamation, meron tayong Pasig River Expressway. It seems that this is a trend that despite our president hopefully na trying to be a pro-environment, na meron tayong mga proyekto na parang hindi yata naayon sa kalikasan. So nananawagan kami na sana po ay makipagdialogo pa rin sa ating mga kasamang katutubo na kung ano ba talaga ang kanilang hinaing at ayaw nila dito at may patigil ito. Kasi there's an alternative project naman sana yung may alternative proposal dito na magkakaroon lang ng parang weird dam, no? Yung Japan na hindi rin gagastos sa gobyerno at mas sustainable, mas environmental friendly, pero bakit tayo nagsusumiksik dito sa proyekto ng China, no? Na hindi hindi makakalikasan, hindi makatao, mababaon pa tayo sa ulo. Anyway, sa mga punto ng iyong pananalita, ang hindi maitatanggi na ang nakikita natin yan ay business interest. But somehow, sabi nga, yung ating advocacy ay mapangalagaan, mabalanse. Hindi tayo tumatanggi dun sa development. Part ng umuunlad na bansa yan. Yung mga unang nakaugnayan ko, yung mga bantay dagat, ganun din naman ang kanilang ginagawa. Pinag-usapan namin yung binanggit mo reclamation project yan sa Manila Bay. But somehow, yung pagbalanse sa ating kalikasan, yung mga habitat natin na mawawala ng tahanan, siguro dapat bigyan din ng konsiderasyon ng ating nasa sa pamahalaan na Sir David. Tama po kasamang Edwin. No? Kaya nga po ngayon, bukod dito sa kaliwadam na ito, isa pa sa aming pinupursige na sana maipasa ay yung tinatawag nating rights of nature, no, para mabigyan naman talaga ng karapatan na yung ating kalikasan na nasisira. Kasi ang problema, no, sa bansa natin, napakayaman natin sa biodiversity. At ito yung karaniwan nating nakakalimutan na ang mga proyektong ito, akala natin magandang tingnan, hindi natin nakikita na may mga alternative pala na mas sustainable for the environment, na pwede namang mangyari yung gusto natin. Kailangan lang natin tumingin ng medyo malayo-layo ng konti, makipagdialogo sa mga stakeholders. We will also be able, no, to have the same effect of the project without prejudice to our Oo, yun ang nakakaligtaan. Siguro kung magkakaroon nga tayo sa pamamagitan ng ating program na ito, sapagkat ngayon, kung meron tayong dapat ipagpasalamat ngayon, yung pagkakaroon ng hybrid at sabi nga natin malawak na extent ng communications line. Sa pamamagitan nito, ay definitely magdadaan to sa Facebook ng Pangulo. Mapapansin niya, dati-rati na i-screen yung ating mga usapan. Ngayon ay lahat nakikita na ng bawat isa. Siguro sa inyong mga bagay na yan, yung sentiment ninyo, kung may mga sort of recommendation kayo, ay mailatag ninyo sa Pangulo at maliwanagan siya. Siguro naman yung mga screener dyan, yung mga umaharang para makaugnayan kayo ng Pangulo ay mahihirapan din sila. So sa pagkakataon ito, nasa yung pagkakataon, ano ba ang inyong alternative na rekomendasyon sa Pangulo kung meron man? Yun nga po, maraming salamat kasamang Edwin, unang-una sa pag-invite sa show na ito at pagkakataon, no, na may parating sa publiko at sana makaparating din sa ating Pangulo. Kayo po ay naniniwala, ako personally naniniwala na may puso rin para sa kalikasan si Pangulong Bongbong Marcos at ang Department of Environment and Natural Resources. Hindi naman po tayo tutol, no, sa pag-unlad, hindi rin tayo tutol na magkaroon ng source ng water ang Metro Manila, pero sana ay pakinggan yung ating mga katutubong dumagat remontado, lalo na yung pagtuto nila dito sa kaliwadam, upuan kung ano ba yung tamang solusyon para sa bayan, para sa mamayang Pilipino,
at patuloy na maprotektahan po yung Sierra Madre Mountain. Kasi itong bundok na ito ay pumoprotekta po sa atin, no, laban sa mga bagyo. Kaya pag nasira po yung integridad, hindi naman siguro sapat na kapalit yung tubig. Tapos for a long time ay tayo ay magdurusa sa mga susunod na bagyo. Masisira yung environment, masisira yung biodiversity. So let's plan for the future ahead. Let's have a sustainable development at tingnan natin yung mga susunod na henerasyon. Pero batay doon sa kanilang calendar of activities, by the year 2027, it should be operational. Naniniwala ba kayong ipagpapatuloy pa ito? Ilang taon na lang? Sana po ay magkaroon ng solusyon kasi ang naalala talaga natin dito ay yung epekto in the long run. So we have to really have proactive planning. Yun ata yung missing for a long time, na meron tayong long-term planning and sustainable development. Kasi simula nung kasamang Edwin, no, naalala ko, panahon ni dating Pangulong Ramos, we have the Philippine Agenda 21, which is for sustainable development. Since then, mukhang hindi na na-revisit yun. At yung sustainable development, although we are part, no, of the supporter of the UN Sustainable Development Goals, parang hindi natin masyadong natututukan. May na-sustain naman doon sa panahon ng dating Pangulong Ramos, yung pagbebenta ng ating mga ari-arian. Tuloy-tuloy na nangyari yun eh. Sa kanya kapanahonan yun eh. Ang daming naibenta, ang daming ibang nag-take over ng mga foreign management. Yun yung sad truth. Walang perfecto yata talagang gobyerno. Lahat ay may hindi magandang nangyayari. Ako'y naniniwala na mayroong perpektong gobyerno kung nandoon yung talagang perpekto at malinis na hangarin na makapaglingkod at mawala yung self-vested interest. Well, anyway, David, thank you for having you, at siguro sa mga susunod na pagkakataon, pag-usapan pa rin natin yung ilang mga part ng iyong advocacy, ha? And until then, sir. Maraming salamat po. God bless and good morning po sa inyo. David D'Angelo, mga kaibigan, National President ng Bayanihan para sa Kalikasan Movement, ang ating nakakwentuhan ngayong umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ating program. Gulat, may mga nagtetext sa akin nung kausap ko daw, akala nila ay mistisong Banyaga, pero ang galing managalog. Oo nga, tisoy nga pala si David Angelo. Anyway, babalik kami ni pare kong Ram Alonso. Makalipas lang ang ilang mahalaga pang reminders, and after which, mga huling bahagi ng nating balitaan sa last quarter ng ating program. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online. Sa buong mundo sa pamamagitan ng RadyoPilipino.com. RadyoPilipino.com. Ito ang kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ngayong tag-ulan, iwasan ang nakamamatay na sakit na dengue sa pamamagitan ng Search and Destroy. Panatilihing malinis ang kapaligiran, sirain ang pinamumugaran ng mga lamok at kitikiti. Self-protection measures. Ugaliing magsuot ng mga damit na poprotekta sa mga kagat ng lamok. Seek early consultation. Kung may lagnat ng 2 araw, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility. Say no to indiscriminate fogging. Makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa kanilang fogging activities. Mag-4S laban sa dengue. Isang mensahe mula sa DOH at sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Baibangon na kayo, baka kayong mga bibiyahe pa at may mga halaga pang appointment na dapat i-gawin, isa katuparan for a day. Better yet, habang kayo naghahanda, tuloy-tuloy naman ako sa paghatid sa inyo ng balita kasama ang ating mga kabahagi sa pagbibigay ng report, ating mga tagapag-ulat. Good morning kay Mon Samson ng Manila Bulletin. Kape-kape na. Ngayon din naman kay David Angelo. Nagpapasalamat kami. Makakalikas ang umaga sa ating lahat, sabi niya. And of course, kay Reneo de la Paz. Gandang umaga. Ngayon din naman kay Gary de la Paz na ating laging nakakaugnayan. Kay Kong Jonathan de la Cruz na tumututok din at sumisilip din sa atin paminsan-minsan sa ating program.
And of course, sa lahat ho ng ating mga kaibigan na di man nagpaparamdam, alam nating nakamonitor. Marami ito nakamonitor sa ating mga potogs. Yan, ang sabi ni Mon Samson ng Manila Bulletin, nabasa mo ba yung Ram? Tignan mo, tawag niya ngayon sa ating mga potogs. Ayaw mo kasi maniwala sa akin eh. Ayoko nang banggitin dahil sasabihin mo na naman, Ram Alonso, ngayon lang kita nakasama eh. Naalala mo na naman yung tawag natin sa mga photojournalists. Tawag ko kasi namin dyan sa journalist lingo, sa broadcast lingo. Ang tawag ko dyan ng isang matandang announcer way back then ay wag na nga. Baka sabihin ninyo umaga-umaga, lalong-lalo na yung mga bakaluntian ng kaisipan. Basta photographers. At sa pamamagitan ng sabi nga natin ay pakiusap ng ating station manager, Ma'am Cathy Sosa, ay kasabay ko nang gumigising ngayon yung ating mga reporters nationwide sa paghahatid ng mga reports at mga malalaking balita na kanilang tinututukan. And of course, lahat po tayo ng ating mga taga-subaybay at nakamonitor ngayon, lalo na dyan sa Barangay Kutad, sa Maribeles, sa Bataan. Habang kayo ay nakamonitor ngayon, ako ay natutuwa sapagkat yung ating natulungang community doon ay kahit pa paano masaya na ngayon at hindi na yata sila binubulabog ng isang land grabber yan sa tabing dagat ng Kutad sa Maribeles. At kahit pa paano nagtuloy-tuloy yung kanilang hanap buhay. Anyway, mga kaibigan, yan po ay bahagi ng ating patuloy na serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. At ito, nagtetext sila sa atin ngayon. At kahit pa paano ay nagpapasalamat na nagtutuloy yung kanilang hanap buhay ngayon bilang mga mangingisda at naglalayag araw-araw. So magandang umaga dyan kina Kuya Dario, Ate Jocelyn Balduesa na nakikinig din sa ating program. At sa lahat ng grupo dyan, sila si Jonathan Naga, excited na pagdating ng Holy Week. Sana daw tayo muling makarating doon sa kanilang lugar, ano? At nakapagpatayo pa ng kubo na pwede nating matuluyan this summer. Yung mga may pupuntahan at kayo bibiyahe ngayon po namang Holy Week, better yet, pagplanuhan nyo mabuti ho yan, ha? Well, with that, mga kaibigan, kami papaalam na at nakaraos na naman tayo sa ating pong isang oras na balitaan na napuno ng mga reports and of course, ng ating po namang main intention ang maihatid ng ating interview for today. With that, kami papaalam na muna for the meantime. Maraming salamat at nakabalik na mula sa kanyang pahinga at karamdaman ay nakarecover na itong si Ram Alonso. Matigas na muli ang kanyang paninindigan. Ibig sabihin, he could stand now. Dati-rati, puro higa na lang. Nahihirapan. Ngayon matigas na ang paninindigan. Muli ni Ram Alonso at determinadong ituloy ang kanyang duty. Alam mo ba yan, Ma'am Camille? Anyway, with that, si Camille ko nagte-text din Good morning! Nagtataka din ako, para yung text ni Camille And then with that, mga kaibigan, ako po si Edwin Eusebio sa Radyo Pilipino, kabahagi ninyo, laging nag-iiwan sa inyo ng mga paalalang hari nawa, ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong may kapal ay lagi nawa pong sumatin. Bye! Inyong natunghayan ang Asenso Agri-Negosyo kasama si Edwin Eusebio. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRL
WRN 657, Naga DYRB 540, Cebu DYRL 1035, Bacolod DYRN 1134, Dumaguete DXCO 1044, Cagayan de Oro DXGS 765, General Santos DXOC 1494, Ozami DXOW 981, Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino.